Hello po mga kapasta. Gary ang pangalan ko. Isa akong call center agent. Almost 10 years ko na ring trabaho ito. Sa tagal ko ng night shift, pwedeng sabihin na isa na akong modern day vampira. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Sanayan lang naman ang ganitong trabaho. Minsan nga, nakakaya kong hindi matulog ng 2 araw. Anyway, sa tagal ko na dito, marami rin naman akong na-experience na nakakatakot na bagay. Madalas ay mga multo. Hindi talaga yan mawawala sa night shift, lalo na sa mga call center. Hindi lang personal kong karanasan. Marami rin akong kakilala na totoong nakakita ng multo. Sa katunayan, meron kaming group sa Facebook kung saan pwede kang mag-share ng mga kababalaghang naranasan mo sa call center. Noong baguhan pa ako, wala pang 1 year, merong nangyari na nagbigay sa akin ng trauma. Sa tapat ng building namin, merong convenience store. Lahat ng empleyado sa company namin doon bumibili ng yosi, pagkain, kahit comic books, meron sila. One time nagsisigarilyo ako sa gilid ng daan. Nang mapansin ko na may mga dumating na uwak, tapos dumadapo yun lahat sa ibabaw ng bubong ng store. Ang creepy kasi itim na itim yung uwak, tapos pula yung mata. Alam ko rin na bad omen ang mga uwak. Sa mga pelikula kapag may nakita silang uwak, ibig sabihin may mamamatay. The next time na makita ko sila, kasama ko yung isang katrabaho kong si Michelle. Nakatambay kami sa harap ng building nang makita kong ang dami na namang uwak sa itaas ng store. Tinanong ko si Michelle kung nakikita ba niya yung mga uwak. Tinignan niya ako ng sobrang weird. Wala raw uwak sa bubong ng store. Baka namamalikmata lang ako. Sabi ko baka umiepekto na yung kakulangan ko sa tulog. Hindi pa rin ako natakot nun. Sabi ko sa sarili ko, baka nga hallucination ko lang yun. Baka hindi pa ako sanay na magpuyat, kaya kung ano-anong nakikita ko. Isang beses bumili ako sa loob ng store. Habang kinukuha ng crew yung sukli ko ay bigla kong nakita na doon sa upuan niya merong nakadapong isang uwak. Pula ang mata at itim na itim ang balahibo. Fast forward mga 5 araw siguro, day off ko nun. Napalitaan ko kay Michelle na nasunog daw yung store sa harap ng building namin. Nanlamig yung buong katawan ko sa takot. Tinanong ko kung may casualty ba. Meron daw. Yung lalaking laging bantay tuwing gabi. Yung mauban daw ang buhok. Siya nga yun. Siya yung crew na nagbigay sa akin ng sukli habang may uwak na nakadapo sa upuan niya. Pagpasok ko the next day, tupok na yung store. Walang natira sa lahat ng gamit nila. Buting araw at walang katabing building yung store, kaya hindi na rin kumalat yung apoy. Dahil sa nangyaring yun, nagkaroon ako ng phobia sa mga uwak. Kapag nakakakita ako ng uwak, nakakaramdam ako ng matinding takot. Yun bang pakiramdam na parang may mamamatay? Hindi na uli tinayuan ng store yung pwestong yun. Bakanting lote na lang yun. Magandang araw po sa ating lahat. Tawagin niyo po ako sa pangalang Mia. Dating crew sa isang sikat na convenience store sa tabi ng highway. Gabi ang shift ko, mula alas 10 hanggang alas 6 ng umaga. Nakakakaba minsan kasi baka luko-luko yung pumasok. Pero tiwala naman ako sa guard namin noon na si Kuya Alas. Hanggang sa nakasanayan ko na lang ang routine. Anyway, minsang paparating na yung umaga, may nangyaring kakaiba. Bandang alas 4:30 yon. Nung bumukas yung pinto, isang matandang babae ang pumasok. Payat, mahaba yung buhok, tapos puti na yung buhok niya. Nakaputing bestida at may brown na balabal. Nakayapak. Mukha naman siyang malinis para maging palaboy. Pero nagtaka talaga ako kung bakit nakayapak si Manang. Naisip ko baka may Alzheimer's, tapos nakataka sa pamilya. Tahimik siyang dumiretso sa shelf ng mga inumin. Hindi doon sa chiller nagpunta.
Kumuha siya ng isang bote ng mineral. Lumapit sa counter at nagtanong kung magkano yung tubig. Sabi ko 20 lang. Ngumiti siya ng konti, tsaka iniwan sa ibabaw ng counter ang isang barya. Sa unang tingin akala ko 20 pesos na coin. Pero nung hawakan ko, alam kong hindi. Mabigat, malamig at kakaiba yung ukit. Parang mga dahon na paikot. Walang nakasulat na kahit na ano, maliban sa dahon. Napatingin ako kay Manang at nginitian ko. Sabay sabi na okay na. Sa isip ko noon, 20 lang naman. Ako na lang yung magbabayad. Binuksan ko yung cash tray at nilagay yung barya. Kaso pagtingin ko, hindi talaga siya bagay sa ibang barya. Bigla ay para siyang may kakaibang halina. Kasi kapag tinabi siya sa ibang barya, mas matingkad yung kinang at makapal nga siya. Pinindot ko yung POS para i-manual punch yung tubig. Lumabas yung resibo at inabot ko kay Manang. Nakangiti lang siya nung inabot ko yun. Tapos sabi pa niya, ang bait ko daw, kaya lagi akong pagpapalain. Napangiti na lang din ako at nagpasalamat sa kanya. Napalingon lang ako saglit sa pintuan dahil may pinagbuksan si Kuya Alas. Sa isang iglap, wala na si Manang sa harapan ko. Tinawag ko si Kuya Alas at tinanong kung nakita ba niya yung matanda. Kaso hindi raw. Tinutulak ko talaga sa kanya na may matandang bumili ng tubig. Pero napahaplos siya sa braso niya at sinabing, "Hoy, huwag kang nagbibiro ng ganyan. Jujuti pa ako mamaya ah." Kinilabutan ako dahil na-realize ko na hindi nga pinagbuksan ng pinto ni Kuya Alas si Manang noong pumasok yun. Nakapirmi lang si Kuya Alas sa gilid ng pinto at lahat ay pinagbubuksan niya. Si Manang lang ang hindi. Posible kaya na multo si Manang? Naalala ko yung barya sa cash tray. Pagbukas ko ay naroon pa rin yun. Nanginig yung mga kamay ko nung kinuha ko yung barya. Ang bigat. Pinakita ko kay Kuya Alas at naisip niya na baka raw agimat yun o kaya ay purong ginto. Ayaw maniwala ni Kuya sa sinasabi kong matanda. Tapos sabi niya ay akin naman daw talaga yung barya at tinatakot ko lang siya. Pagsapit ng 6:00, dumating na yung papalit na crew. Naghanda na akong magbilang ng cash. Inayos ko yung cash tray. Binilang isa-isa at laking gulat ko na tama ang lahat. Hindi ako short ng 20 kahit hindi ko pa naibibigay yung bayad sa mineral. Walang kulang, walang sobra. Inuwi ko na lang yung barya ni Manang at inisip na baka nga totoo ang mga kwentong multo sa convenience store. Dumaan ang ilang araw at naalala kong ipatingin sa albularyo yung barya. Alam mo Sir Neb, kitang-kita ko talaga yung interes ng albularyo doon sa barya. Binibili niya ng malaking halaga sa akin pero hindi ko binenta. Naisip ko na baka mas malaki ang value noon kaya ganoon na lang ang interes niya. Dumating ang pandemic at lahat kami sa bahay ay nawalan ng trabaho. Doon ko muling naalala yung barya ni Manang. Naisip ko na dalhin sa pawn shop. Mabuti na lang at may bukas pang pawn shop na mapagbebentahan. Sir Neb, maluha-luha ako nang malamang sobrang laki ng halaga noong barya. Purong ginto pala. Sa sobrang tuwa ko ay binigyan ko pa ng 500 yung teller. Natuwang-tuwa rin naman. Hanggang sa mga oras na ito ay labis ang pasasalamat ko roon kay Manang. Hindi ko alam kung multo siya o engkanto. Pero dahil sa kanya ay nairaos namin ang pandemya. Mara na lang ang itawag niya sa akin. Lagi akong nakikinig sa inyo kasi nakaka-relate ako sa mga stories niyo dito. Kaya kong makakita ng mga multo at engkanto. In short, meron po akong third eye. Dahil first time kong magpasa ng kwento dito, mas okay siguro kung ikukwento ko ay kung kailan ko unang nadiskubre na meron akong third eye. Tsaka ako na lang yung ibang karanasan ko na mas nakakatakot pa dito. 7 years old ako nito.
Batang-bata pa. Natatandaan ko, lagi akong may hawak na teddy bear. Brownie ang pangalan nun. Sa katunayan, nasa akin pa rin yon hanggang ngayon. Almost 20 years na rin. Madalas ay busy ang mga magulang ko. Yung daddy ko maaga lagi kung umalis ng bahay. Si mami naman, hinahatid muna ako sa school bago siya pumasok sa trabaho. Usually sa school ako nanananghalian. Tapos hapon ako sinusundo ni mama. Safe naman yung school namin. Private siya. Yun nga lang, ang tagal kong nag-aantay kay mama. Doon din nagtatrabaho yung pinsan ni mama na si Tita Ina. Siya yung kasama ko lagi kapag nasa school. Hindi ko pa alam nito na may kakayahan pala akong makakita ng multo. Napapansin ko rin naman na may hindi normal sa ibang taong nakikita ko. Merong mga tao na tumatagos sa pader. Yung iba lumulutang. Meron pa nga akong nakita na malaking tao na nakatira sa puno. Lahat yon ay sinasarili ko lang. Hindi rin kasi ako pinapansin nila mami at daddy kapag nagkukwento ako. Lahat ng sumbong ko ay kay Brownie ko sinasabi. Isang beses na almost 3 days kaming walang pasok, nagpasya ang mami ko na imbis na iwan ako sa school, ay isasama na lang niya ako sa trabaho. Na-excite ako nun. First time kong makakapunta sa trabaho ni mami. Maraming paalala sa akin si mami na bawal kong gawin doon. Manager ang mami ko sa isang convenience store. Siya yung namamahala sa lahat ng bagay doon. Pinapasok niya ako sa office. Binigyan ng bond paper at Crayola. Sabi niya, wag daw akong lalabas hanggat hindi siya bumabalik. Nabawasan yung excitement ko. Akala ko kasi hahayaan niya akong manood doon sa labas kung saan siya nagtatrabaho. Kaso, ikukulong lang pala ako. Mas boring yun kesa sa eskwela. Sa sobrang pagkabagot, lumabas ako ng office. May ready akong palusot nun. Naisip ko kapag nahuli akong lumalabas, sasabihin ko hinahanap ko lang yung CR. Naglakad ako sa may hallway at nakarating sa likod na bahagi ng store. Ang daming mga box at kaha ng soft drinks. Sa dulo may basurahan at sako-sakong bote na plastic. Nakita ko may bata doon. Nakatingin sa akin. Halos magkaedad siguro kami. Lumapit ako at tinanong kung anong pangalan niya. Lucia daw ang pangalan niya. Tinanong ko kung nasaan ang mami at daddy niya. Wala na raw siyang mami at daddy. Nalungkot ako nang marinig yon. Hinayaan ko siyang hawakan si Brownie. Pagkatapos nun, naghabulan kami doon. Malawak na area yung likod. Kung hindi lang dahil sa mga basura siguro, kasing laki ng kalahati ng basketball court yung size ng area na yon. Ito ang mga napansin ko kay Lucia. Ang luma ng suot niya. Wala nang bata na nagsusuot nun. Malamig yung katawan niya kapag nahahawakan ko. Wala siyang suot na tsinelas at parang may gasgas sa leeg niya. Hindi ko alam kung sugat ba yon o ano. Itim ang kuko niya sa paa at sa kamay. Nung pagod na ako, nagpaalam na si Lucia sa akin. Sabi niya uuwi na raw siya. Next time daw kung gusto ko ulit siyang makalaro, pumunta lang ako doon sa likod ng store. May lumapit na crew ng store. Sabi niya sa akin, sino raw yung kinakausap ko? Sabi ko si Lucia, yung bata. Paglingon ko, wala na si Lucia. Bigla lang siyang naglaho. Sinama ako ng crew papasok sa office. Tapos nag-usap sila ni mami. Nakita pala nung crew na nagsasalita akong mag-isa. Pinatignan ako ni mami. Nalaman niya na meron akong third eye. Sabi naman nung tumingin sa akin, hindi naman daw nakakatakot ang pagkakaroon ng third eye. Natural lang daw ito at minsan nawawala kapag lumaki na ang bata. Yung sa akin, hindi na talaga nawala. Hanggang ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Ako po si Terence. Meron lang akong gustong i-share dito sa channel nyo. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin,
na solid fan ako ng channel na ito. Lagi akong nakikinig sa headset kapag naglalaba o kaya naguhugas ng pinggan. Ang boring kasi kapag may ginagawa tapos nakikinig lang ng music. Mas okay para sa akin ang mga ganitong klaseng storya. Meron lang akong kakaibang napapansin kapag pumapasok ako sa mga convenience store o kaya mall. Lagi kong nakikita itong lalaki na may nunal sa kaliwang bahagi ng labi. First time ko siyang makita sa isang branch ng Ministop dito sa amin. Gabi na yon. Galing akong trabaho. Medyo nagutom sa biyahe pa uwi. Naisip ko bumili muna ng makakain sa Ministop. Nagpark ako sa labas at saka kumuha ng soft drinks at siopaw. Doon ko na rin yon kinain. May lalaki sa kabilang table. Gaya ng sabi ko, may nunal siya sa kaliwang labi. Mukha namang disenteng lalaki. Maayos yung buhok, malinis yung damit. Nakatitig sa akin. Ang weird kasi ang talas ng titig niya. Yun bang titig na may pambabanta? Nung maubos ko yung siopaw, nilapitan ko yung lalaki. Ginantihan ko rin ang titig. Marunong din naman ako nung ginagawa niyang pandidilat. Tapos tinanong ko kung anong problema. Yung titig niya sa akin, hindi pa rin niya inaalis. Hindi siya sumagot. Alam niyo kung anong ginawa niya? Nginitian lang ako ng sobrang laki. Doon ko naisip, baliw ata. Wala sa tamang pag-iisip. Sunod na araw, nasa mall naman ako. Naglalakad-lakad. Naghahanap ng mabibiling damit. Meron akong nakasalubong. Naisip ko, kilala ko ba yon? Tsaka ako natandaan yung lalaki na titig sa akin sa Ministop. Lumingon ako. Nakatingin na siya sa akin. Ang laki ng ngiti. Kinilabutan ako ng sobra. Sinusundan ba ako ng lalaking yon? Lalapitan ko sana. Kaso nung naglakad na ako, biglang hindi ko na siya makita sa dami ng tao. Pangungumbinsi ko sa sarili. Baka nagkataon lang talaga. Baka nakilala rin niya ako. At dahil baliw nga, nginitian ako na para bang magkaibigan kami. Yun na lang ang inisip ko para hindi ako gaanong matakot. Well, nakita ko siya uli. Nasa second floor kami ng kainan. Tapos nakita ko may kumakaway sa labas. Tinitigan kong mabuti. Siya na naman yun. Yung lalaking may nunal sa kaliwang labi. Kumakaway at nakangiti pa sa akin. Tinanong ko yung kasama ko kung nakikita ba niya yung lalaking kumakaway. Sagot niya wala naman daw. Paglingon ko uli, naglaho na yung lalaki. Nakakatakot pero hindi niya naman ako sinasaktan. Wala siyang ginagawa. Tinititigan niya lang ako. Tapos ngingitian. Naisip ko nga nun, baka ako talaga yung baliw sa aming dalawa. Hindi siya totoo at bunga lang siya ng malikot na imahinasyon ko. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Yung isa kong kaibigan, nirefer ako sa isang eksperto. Sabi niya mag-ingat daw ako. Maraming masasamang nilalang ang nagpapanggap na mapaglarong tao. Sabi niya ang ganoong klaseng pagpapanggap ng katauhan ay gawain ng mga demonyo. Meron siyang binigay na bracelet sa akin. Akala ko nga ay hindi e-epekto. Kasi parang normal na bracelet lang na nabibili sa bangketa. Pero kinuha ko na lang dahil nga desperado na akong mawala yung lalaki sa buhay ko. Nakakagulat kasi epektibo. Simula noon, hindi ko na uli nakita yung lalaki. At sana lang kahit kailan ay hindi ko na uli siya makita. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Sana po ay nasa mabuti ang lahat ng makakapakinig ng kwento ko. Dati po akong sales clerk sa isang kilalang convenience store. Pero ang branch ko ay sa probinsya. Ako po si Rain. Nangyari po ang kababalaghan sa buhay ko nung katatapos lang mag-pandemic. Medyo madalang pa yung customers namin. Siguro kasi takot pa rin lumabas ang karamihan sa mga tao dahil sa nagdaang pandemic.
Kumbaga nakikiramdam pa yung iba. Pero kahit papano naman ay pinapasok na ulit yung store namin. May isang matandang lalaki na mula nang magbukas ulit ang convenience store ay siya na yung naging unang customer namin. Ewan kung customer nga bang matatawag. Hindi yata. Kasi hindi naman siya umuorder. Para bang ginagawa lang niyang tambayan yung convenience store. Ang sabi ng kasamahan ko na ahead sa akin ay dati na raw nilang customer si Tatang. Bago pa man ako dumating sa store na yon. Ang lagi lang daw ino-order ng matanda ay kape. Minsan lang mamili talaga ng ibang bagay o pagkain doon. Ading daw ang pangalan. Kaya kung tawagin nila ay Tatay Ading. Tapos sa pagkakatanda niya, mga 2 weeks bago mag-pandemic ay hindi na nila nakita. Hindi nagagawi sa store. At nito nga lang na matapos ang pandemic ay bumalik. Ang kaso lang hindi na umuorder, maski kape. Sinabihan ako ng 2 kasamahan ko na hayaan lang yung matanda na tumambay doon. Kasi dati naman halos araw-araw umuorder sa kanila ng kape. Baka lang walang pambili ngayon dahil nga lahat naman halos nawala ng trabaho. Baka gusto lang daw mag-unwind o makalabas uli ng bahay. Total naman ay wala kaming guard. Kunwari na lang si Tatang ang guard namin. Guard in civilian. Biro pa ng katrabaho kong si Odette. Naawa ako kay Tatang. Baka nga wala pa talaga siyang pera na pang-order. Nung downtime kami at wala namang ibang customer, nilapitan ko siya. Nagpakilala ako. Kinuwento-kwento ng konti. Tinanong ko siya kung gusto ba niyang magkape. Treat ko na siya. Tumingin siya sa akin pero walang sinabi. Naisip ko baka na-offend siya sa tanong ko. Baka inisip niya na kaya ko siya inalok dahil nakatunga nga lang siya roon sa store. Nakaupo lang lagi na parang may hinihintay. Kaya dumepensa agad ako. Sabi ko pasensya na. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Ang akin lang kako pinahinto niya ako sa pagsasalita. At sabi ayos lang. Hindi ko raw kailangan magpaliwanag. Gusto raw niya ng libreng kape mula sa akin. Napangiti ako. Sabi ko sige po, wait lang. Pagbalik ko, sinalubong na niya ako ng ngiti at pasasalamat. Nagpatuloy ang kwentuhan namin dahil wala pa rin namang pumapasok na customer. Tinanong ko siya kung asa ng pamilya niya. Bakit lagi ko siyang nakikita na nag-iisa lang? Hindi ba siya nalulungkot? Sabi niya yung pamilya niya ay nasa probinsya na. Matapos daw ang pandemic ay umuwi na silang lahat sa probinsya. Siya na lang daw ang naiwan doon. Bakit kako hindi pa siya sumama? Mas masarap nga sa probinsya. Kung pwede nga lang daw sumama na siya. Kaso hindi na raw pwede. Nagtaka ako kung bakit hindi na pwede. Humugot siya ng malalim na paghinga. Tumingin sa paligid. Luminga-linga. Akala ko nga ay hindi na sasagutin ang tanong ko. Pero sinagot pa rin niya. Sabi niya may mga bagay daw na mahirap maintindihan. Kaya minsan kahit marami siyang tanong sa buhay, ay hindi na lang daw niya hinahanapan ng sagot. Para sa akin masyadong malalim yung sagot niya. Parang may malalim na kahulugan. Pero hindi ko na inalam. Okay na sa akin yung sagot niya. Kasi kahit naman malaman ko yung talambuhay niya, wala naman akong pakialam doon. Ang akin lang ay makausap ko siya saglit para naman hindi siya ma-bored. At ako rin. Bored na rin kasi ako kapag ganoon na walang pumapasok na customer. Maya-maya sa wakas ay may 2 magkasunod na customer na pumasok. Kaya nabaling sa kanila yung atensyon ko. Iniwan ko na si Tatang sa upuan. Nung makaalis na yung 2 customers, pagsulyap ko sa kinauupuan ni Tatang kanina, ay wala na siya roon. Pero yung kaping binigay ko sa kanya, nandoon pa. Mula sa pwesto ko, natanaw ko na parang may laman pa rin yung cup. Nilapitan ko. Paglapit ko, may laman pa rin at mukhang wala man lang nabawas. Hindi niya ininom. Siguro na-offend ko talaga siya kanina. Nahiya lang siyang sabihin. Pero sa hindi niya paggalaw sa kape, alam ko na. Naiparamdam na niya sa akin na ayaw niya. Kinuha ko yung kapeng naiwan ni Tatang Ading sa ibabaw ng mesa. Nakita ni Odette. Sayang daw kaya inumin ko na lang. Nagdalawang isip ako
Kaya inagaw sa akin ni Odette. Siya na lang daw ang iinom kung ayaw ko. Halata naman daw na hindi ginalaw ni Tatang yung kape. Nakakapangilabot kung itatapon na lang namin. Para kaming nagtapon ng grasya. Ang hirap pa namang kitain ng pera. Hinayaan ko na lang siya na inumin yun. Habang hinihigop niya yung kape, tinanong ko siya kung tingin ba niya ay na-offend ko si Tatang sa paglibre ko ng kape. Saglit siyang nag-isip. Tapos pagkakuha ay sinabi niya na ganito na lang daw. Kapag bumalik si Tatang sa store, ang ibig sabihin ay hindi siya na-offend. Pero kapag hindi na bumalik, naku, lagot daw ako. Kasi ang ibig sabihin nun ay nagalit ko yung matanda. Kawawa naman. Sabay tawa ni Odette ng malakas. Nahampas ko tuloy siya ng pabiro. Pero sabi niya wag ko nang isipin yon. Bakit daw ba parang masyado akong apektado kay Tatang? Biro rin ang isa pa naming kasamahan. Baka raw crush ko si Tatang. Pabiro ko rin siyang hinampas. Si Nomer. Sabi niya wala kasi akong kinagis ng tatay. Kaya siguro medyo apektado talaga ako sa mga matatandang lalaki. Pero kinlaro ko sa kanila na wala akong gusto sa matandang yun. Para ka ako silang mga sira. Tinapik ako ni Odette sa balikat. At sabi, hayaan ko na lang daw kung nagalit ba si Tatang o hindi. Ang importante, bukal sa loob ko yung panlilibre ko sa kanya ng kape. Nasa sa kanya na yon kung paano niya tatanggapin. Kung ikakatuwa niya o mamasamain. Pero silang dalawa daw ni Nomer ay hindi nila mamasamain kahit anong ibigay ko. Kaya sana raw ay makatikim din sila ng libre mula sa akin. Tawa na lang ang sinagot ko sa kanila. Sabi ko pa kay Odette para na ding nalibre ko siya dahil siya yung uminom ng kape ni Tatang. Tapos tinawanan siya ni Nomer. Mga bandang 6:00 ng gabi ay nakita kong bumalik si Tatang. Kinalabit ko si Odette. Sabi ko hindi ko na-offend si Tatang kasi bumalik siya. E di asikasuhin ko na raw. Pero hindi ko inasikaso kasi marami kaming customer nung mga oras na yon. Nung medyo kumonti na yung mga tao ay nasulyapan ko si Tatang na nakaupo lang ulit sa paborito niyang upuan. Wala siyang imik. Para bang nagmamasid lang sa paligid. At wala na naman siyang in-order. Gusto ko man siyang pakapehin ulit ay hindi ko na ginawa. Baka kasi hindi na naman niya inumin. Kaya ako nag-obserba na lang din. Patingin-tingin ako sa kanya habang nag-aasikaso ng mga customer. Ako kasi ang naka-duty sa cashier nung araw na yon. Kaya hindi ko na rin siya magawang lapitan. Hanggang sa nakita kong tumayo na siya at naglakad palabas ng pintuan. Sinundan ko pa siya ng tingin kung saang direksyon siya pupunta. Nagulat ako kasi hindi naman ako kumurap o bumaling sa iba. Pero bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Para bang naglaho na parang bula. Kinusot ko yung mga mata ko. Paano kaya nangyari yun? Ang lawak ng kalsada at wala namang pwedeng likuan kaya paanong mangyayari na hindi ko makikita kung saan siya nagpunta? Hindi ko na siya natanaw. Bigla na lang talaga siyang nawala. Bibihira pa lang din ang dumadaang sasakyan noon. At sa mga sandaling yun ay wala pa akong nakitang dumaan maliban sa mga motor. Inisip ko na lang din na baka namalikmata lang ako. Baka hindi ko lang napansin na may ibang dumaan at natakpan si Tatang. Kaya hindi ko nakita kung saan siya dumiretso. Hanggang sa makauwi ako sa bahay namin ay bitbit ko yung palaisipan tungkol kay Tatang. Kaya may mga oras na natutulala ako. Tinatanong ko ang sarili ko kung ano kayang hiwaga ang bumabalot sa matandang yun. Paano kung multo na lang pala siya? Alam ko may third eye ako. Pero kung multo si Tatang, dapat ako lang yung nakakakita sa kanya. Bakit pati sila Odette at Nomer ay nakikita siya? Maliban kung pati silang dalawa ay may third eye din. Kaya pare-pareho naming nakikita si Tatang. Kinabukasan sa downtime namin ay naisip kong tanungin ang dalawa kung may mga third eye ba sila. Sabi ni Odette, nasa lahi nila. Pero never pa raw siyang nakakita ng multo. Si Nomer naman, hindi niya alam kung bukas ba yung third eye niya. Hindi naman siya kumakausap ng albularyo o espiritista para itanong. Pero sa tingin niya,
bukas talaga kasi ilang beses na raw siyang nakakita ng multo. Lalo na kapag nagpupunta siya sa mga historical places. Hindi maaaring hindi siya makakakita ng isa o dalawang multo. Dahil sa nalaman ko sa kanila, ay nakumpirma ko na posible ngang makita namin pare-pareho si Tatang kung multo na lang siya. Bakit ko ba raw sila tinatanong tungkol sa third eye? Sabi ko kasi iniisip ko kung buhay pa ba si Tatang Ading. Natawa sila pareho. Sabi ni Nomer, hindi lang daw ininom ang kaping binigay ko ay iniisip ko ng multo yung tao. Hindi ako tumawa sa biro niya. Hindi naman kasi yung inisnab na kape ang dahilan, kundi yung nakita ko kagabi. Yung bigla na lang nawala si Tatang sa paningin ko. Natahimik silang dalawa. Biglang nawala? Tanong ulit ni Odette. Inulit ko pa rin naman ang sinabi ko. Parang may anghel na dumaan dahil natahimik kaming tatlo saglit. Tapos maya-maya ay sinabi ni Odette na may paraan daw para malaman namin kung multo na lang nga si Tatang Ading. Tapatan daw namin ng salamin. Dahil sa magiging refleksyon niya sa salamin ay makikita namin ang katotohanan. Yung tunay na itsura niya bilang multo. Natakot ako kaya sabi ko wag na. Wag na lang naming alamin kasi baka kung ano pa yung makita namin. Nagkatinginan at nagkibit balikat na lang yung dalawa. Ang akala raw kasi nila ay interesado akong malaman. Totoo naman na interesado ako. Kaya lang hindi ako handa na makakita ulit ng multo na may nakakatakot na itsura. Yung itsurang bangkay na. Naalala ko nung huling beses akong nakakita ng multo. Medyo matagal na rin. Third year high school pa lang yata ako. Sa school namin yun. Sobrang natakot ako sa itsura kasi duguan siya. Estudyanteng lalaki na ang sabi ay nasa gasaan sa tapat ng school. Ayoko na ngang balikan sa isip ko yun para makalimutan ko na. Kaya kung makikita ko si Tatang na anyong multo, baka hindi ko rin makayanan. Bandang 6 PM ay dumating na naman si Tatang sa store. Kinalabit ako ni Odette. Sabi niya tignan ko raw si Tatang. Mukhang wala namang bakas ng pagkamulto. Okay naman yung itsura niya at okay kumilos. Nakikipagkwentuhan pa nga sa amin. Kaya malamang buhay pa talaga siya. Baka namalikmata lang daw ako nung makita ko na naglaho siya. Baka nag-uulap lang yung mga mata ko nung oras na yon. Sinang-ayunan ko si Odette. Siguro nga tama siya. Kaya naman nilapitan ko uli si Tatang at nakipagkwentuhan uli sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Hindi naman palaging nagpupunta si Tatang sa store. May mga gabi lang, pero mas madalas pa rin kaysa hindi. Sa isip ko nga, hindi talaga siya napapagod na tumambay. Isang gabi na ako ang nasa counter. May customer kaming matandang babae na nakita kong napa-second look kay Tatang na nandoon at nakaupo uli sa pwesto niya. Tinanong ko yung matandang babae kung bakit. Sabi niya wala. Pero kahit sinabi niyang wala, sa tingin ko nagsisinungaling siya. Kasi hindi lang isang beses, kundi panay ang tingin niya kay Tatang. Tapos nakakunot yung noo niya. Gusto ko uli sana siyang tanungin kung ano bang problema. Kaso nagmamadali na siyang kinuha yung sukli niya at nagmamadali ring lumabas. Sa isip ko baka kilala niya si Tatang. Hindi kaya may utang siya roon na hindi nabayaran? Kaya natakot siyang makita ni Tatang. Hindi naman kasi nakatingin sa kanya. Kaya alam ko na hindi siya nito nakita. Mga ilang araw uli ang lumipas. Nagpatuloy ang pagpunta-punta ni Tatang sa convenience store. Kinukumbinsi ko na lang ang sarili ko na walang kababalaghang nangyayari. Mahilig lang talaga akong manood ng mga nakakatakot na palabas. Kaya ayan, naa-apply ko na sa totoong buhay. Hanggang isang araw, habang nagkukwentuhan kami ni Tatang sa upuang paborito niya, ay nakita ko ulit yung matandang babae na pumasok sa store. Tumingin-tingin siya sa mga paninda at nang magawi sa amin ay nagulat na naman siya nang mapatingin kay Tatang. Naglipat ang tingin niya sa amin. Tapos nagmamadali siyang naglakad papunta sa counter. Bit-bit ang binili niya. Na-curious talaga ako kaya tumayo ako at sinundan ko siya.
Si Nomer naman ang naka-duty sa counter nung oras na yon. Kaya nagkaroon ako ng chance na makausap ang matandang babae. Nung una tinangkapan niya akong iwasan. Kahit alam niyang hinahabol ko siya. Huminto rin naman siya at tinanong ako kung ano bang kailangan ko sa kanya. Ba't ko raw siya sinundan? Sabi ko wala akong kailangan sa kanya. Pero siya mukhang may kailangan siyang sabihin sa akin. Kasi napansin ko nung isang araw pa yung kakaiba niyang tingin kay Tatang. At kanina, ganun uli. Ano baka kung meron kay Tatang? Ba't ganun siya makareact sa kanya? Tumingin muna uli siya sa loob ng store bago niya ako tinanong kung kailan ko pa nagagawang kausapin ng matandang lalaki. Sabi ko medyo matagal na. Ilang linggo na rin. Dati kasi naming customer, maski nung wala pa raw ako sa store. Kaya kahit hindi na siya bumibili ay ini-entertain pa rin namin. Napalunok ang matandang babae. Sabi niya, dapat ay hindi na namin ini-entertain si Kaading. Nagulat ako na kilala pala niya. Pero mas kinagulat ko ang sunod na sinabi niya. Pagtatapat ng matandang babae, ang matandang lalaki ay kumpare niya at namatay daw ang kumpare niyang si Kaading nito lang nakaraang pandemya. Sabi nila dahil sa COVID, pero dati na rin naman daw na may sakit ang matanda bago pa yung paglaganap ng COVID. Nagtataka siya kung bakit bigla niyang nakita sa convenience store. Hindi na raw namin dapat in-entertain ang isang multo dahil babalik-balikan kami nito. Kumbaga, ang pag-i-entertain namin ay parang magsisilbing magnet sa multo. Kaya hindi namin yun maiiwasan. Bakit kako ngayon lang niya sinabi? Dahil ngayon lang daw niya nalaman na nakikita ko rin pala at nakakausap pa. Ang akala niya ay siya lang ang nakakakita. Hindi niya sinabi dahil matatakot daw kami. Sabi ko paano namin iiwasan si Tatang? Hindi naman namin alam na patay na siya. Namulto na lang siya. Buhay na buhay pa ako yung matanda sa mga mata namin. Maliban na lang, noon ngang bigla siyang naglaho sa paningin ko. Nung sundan ko siya ng tingin habang papaalis sa store, naisip ko kaya pala. Kung ganun, totoong naglaho siya at hindi ako namalik mata lang. At kaya rin pala tuwing alas 6 ng gabi lang siya nagpapakita sa amin sa store. Hinawakan ng matandang babae ang kamay ko at sabi kung gusto kong ipasara ang third eye ko ay puntahan ko lang siya. May sinabi pa siyang lugar na hindi ko na sasabihin sa inyo. Mga ilang minuto na nang makaalis ang matanda ay hindi pa rin ako natinag sa kinatatayuan ko. Hindi kasi ako makapaniwala na magagawa kong kumausap ng multo. Makakita, oo. Pero yung makipagkwentuhan, parang hindi ko talaga mapaniwalaan. Kundi pa lumabas si Odette at hilahin ako pabalik sa loob ng store, ay hindi ko alam kung gaano katagal pa akong tatayo roon sa labas na parang wala sa sarili. Para mapatunayan ko na totoo ang sinabi ng matandang babae, ay kinuha ko yung salamin ko sa bag. Ang balak ko ay tignan ng refleksyon ni Tatang kung talaga bang multo na lang siya. Kaso nung lalapitan ko na siya para simplihan, wala na siya sa kinauupuan niya kanina. Nakita ni Odette na hawak ko yung salamin ko. Sabi niya, mamaya na raw ako mag-retouch at marami pang customer. Habang nagtatrabaho kami ay tinanong niya ako ng pabulong kung bakit ko kinausap yung matandang babae kanina sa labas. Ano raw ang napag-usapan namin? Hindi ko na tinago sa kanya. Sa mahina kong boses ay sinabi ko sa kanya ang nalaman ko mula sa matandang babae. Kinilabutan din si Odette. Pinakita pa niya sa akin yung balahibo niya sa braso na nananayo. Ano raw ang balak kong gawin? Kaya raw ba kinuha ko yung salamin para alamin ang totoo? Tumango na lang ako. Nung sumunod na gabi, mga bandang alas 6 ulit, parang walang anumang pumasok si Tatang sa store. Nagkatinginan kami ni Odette at Nomer kasi may balak na kami. Hindi ko na makayang lapitan si Tatang dahil natatakot na ako sa kanya. Kaya si Nomer naman ang lumapit at kumausap sa kanya. Kaming dalawa ni Odette nagbisi-bisihan
kahit wala pa namang pumapasok na ibang customer. Maliban sa multo ni Tatang, nagtutulakan pa kami ni Odette kung sino ang titingin sa salamin. Nung una kasi plano talaga namin na si Odette na lang. Pero nung nandoon na nga si Tatang, bigla raw siyang natakot kaya pinasa niya sa akin yung salamin. Ayoko rin sana. Natatakot din ako. Kaso kakatanggi namin, baka makahalata na yung multo. Kaya pumayag na ako. Ako na lang. Nung sa wakas ay pasimple kong maitapat ang salamin kay Tatang mula sa likuran ng isang rack, ay hindi na ako nakakibo. Nakita ko na ang katotohanan na sinabi ng matandang babae. Si Tatang Ading, hindi na nga siya buhay, isa na lang siyang multo. Maputla ang kulay niya at tipong naaagnas na ang balat. Nanlamig yung kamay ko at nanginig kaya nabitawan ko yung salamin. Buti at hindi nabasag. Halos sabay na napatingin sa akin sina Nomer at Tatang. Nilapitan naman agad ako ni Odette at sabi ay baka raw nahilo na ako sa gutom. Ang mabuti pa ay kumain na muna kami. Alibay lang yun ni Odette para mailayo ako. Nung nasa loob na kami ng maliit naming locker room, ay tsaka niya ako tinanong kung anong nakita ko. Sinabi ko sa kanya na tama ang hinala ko at ang sinabi ng matandang babae, multo na lang si Tatang. Nung paalis na si Tatang Ading sa store, isa-isa niya kaming tinignan. Malungkot na tingin na para bang nagpapaalam na siya. Siguro ay alam na rin niya na alam na namin kung ano talaga siya. Paglabas niya, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na lungkot. Kasi para bang naiisip ko ang nasa isip niya na dahil alam na namin ay mawawalan na siya ng kakwentuhan at katatakutan na namin siya. Ang bigat din tuloy sa dibdib. Dahil doon ay sinadya na namin ang lugar na sinabi ng matandang babae. Hindi naman kami nahirapang hanapin. Tawagin na lang po natin siyang Nana Sita. Sabi niya matutulungan niya kami na isara ang mga third eye namin. Pero nung gagawin na niya, nagbago ang isip ko. Nagtaka tuloy sina Odette at Nomer. Sabi ko naman, naawa kasi ako kay Tatang. Ramdam ko na malungkot ang kaluluwa niya, na may bigat siyang dinadala. Kaya baka kailangan niya talaga ng kausap. Napatingin silang tatlo sa akin. Alam ko na nagtataka sila sa naging desisyon ko. Ako man ay nagtaka sa sarili ko. Pero desidido na ako na hindi ipasara ang third eye ko. Sabi ni Nana Sita, hindi niya alam kung hanggang kailan mananatili ang kaluluwa ni Kaading sa lupa. Ang Diyos lang daw ang nakakaalam nun. Pero kung gusto ko na tulungang gumaan ang nararamdaman ng multo, hindi raw yun sa pamamagitan ng pagkausap sa kanya, kundi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal. Ganun nga ang ginawa ko. Pero may mali yata. Kasi mula nang makita ko si Tatang na isang multo, ay ganun na lagi ang tingin ko sa kanya. Hindi ko na uli siya nakitang normal na gaya ng dati. Parang bigla tuloy akong nagsisi na hindi ko pa pinasara yung third eye ko. Pero okay lang dahil kinuha ako ng tita ko sa Maynila para doon ko raw ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Nahinto kasi ako. Nagkaroon ako ng dahilan na makaiwas na sa multo, pero patuloy kong pinagdasal ang kaluluwa ni Tatang Ading. Pagbati po sa lahat ng tagapakinig at subscribers ng Pinoy Creepypasta. Ang pangalan ko po ay Herbert, pero pwede niyo po akong tawaging Bert. Dati akong crew ng isang convenience store. Simple lang naman kung tutuusin ang trabaho ng isang convenience store crew kapag nakasanayan na. Pero sa napasukan kong tindahan, may isang bagay na hindi naging simple. Yung freezer. Yun bang freezer na nakahiga at lagayan ng mga frozen goods gaya ng hotdog, siopaw, fries at yelo. Sanay na ako sa ugong ng makina at minsang crack ng yelo, lalo na kapag sobrang tahimik. Ang kasama kong crew noon ay tawagin na lang nating Richie. Nauna sa akin yon sa store. Tahimik na tao yun si Richie. Sa palagay ko nga ay hindi siya bagay sa customer service kasi napakatahimik nga. Minsan kapag siya yung nasa counter, napapansin ko na naiilang yung ibang namimili.
paano seryosong seryoso siya at hindi nagsasalita. Alam niyo yun, parang napilitan lang siyang maging crew kasi wala nang mahanap na trabaho na walang kasamang tao. Pero bukod sa sobrang katahimikan ni Richie, may mga naririnig akong bulungan ng crew sa ibang branch na nangungupit daw ito ng ilang items. Wala namang makapagpatunay. Pero ilang beses na raw na na-short sa yosi at tsokolate si Richie. Iniiwasan ko na lang din na makipag-usap sa kanya kung hindi naman kailangan. Isang umaga habang nag-aayos ako ng mga bote sa chiller, bigla akong may narinig na lagitik mula sa freezer. Hindi ko na lang pinansin kasi normal naman yun kapag nag-e-expand yung yelo. Isa pa ay nakita kong nasa malapit sa freezer si Richie. Kung ano man yung lagitik doon ay siya na yung bahalang tumingin. Kaso napansin kong parang nagulat siya habang nakatingin sa ibabaw ng freezer. Nandilat yung mga mata niya at parang umalo ng dibdib dahil sa mabilis na paghinga. Tinawag ko siya at tinanong kung anong problema. Pero tumingin lang sa akin. Pagkatapos ay tumalikod na. Kinabukasan, si Richie yung na-assign na mag-inventory. Ako naman nasa cashier. Mga bandang 2:00 ng hapon yun. Walang customer. Narinig ko yung pagbukas ng pinto ng freezer pero wala akong nakitang pumasok. Ilang saglit pa ang nagdaan ay hindi ko pa naririnig na nagsara yung pinto. Malaking bill sa kuryente ka ako kung pinabayaang nakaawang lang yun. Dumungaw ako mula sa counter para silipin si Richie. Nakita ko siyang nakatayo sa harap ng freezer. Hawak yung clipboard. Hindi ko na sana papansinin kasi siya naman pala ang naroon, so malamang na siya rin ang nagbukas. Kaso Sir Neb, parang hindi siya gumagalaw. Nakatingin siya ng diretso sa salamin ng freezer. Sinundan ko yung tingin niya at since nakahiga nga yun ay hindi ko na nakita. Pero dahil tinalo ako ng pagiging tsismoso at wala namang bumibili ay lumapit ako. Mga ilang hakbang pa ang layo ko ay natanaw ko na yung maitim na figura sa loob ng freezer. Natigilan ako. Mula sa kinatatayuan ko ay batang nakatingala at nakalapat ang kamay sa salamin ang nakita ko. Richie, ano yan? Sabi ko na nakapagpalingon sa kanya. Pagtingin ko kay Richie ay putlang-putla na ang mukha niya. Nung ibaling ko yung tingin ko sa freezer ay wala na yung figura. Kaya agad ko yung nilapitan. Si Richie naman ay nilampasan ako at binunggo pa sa balikat. Lumapit ako sa freezer at tinitigang mabuti ang loob. Nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan dahil may bakas ng maliliit na kamay doon sa salamin. Gusto ko sanang buksan yun pero natakot ako kaya iniwan ko na lang din at bumalik ako sa pwesto kahit nanlalamig yung mga kamay ko. Hindi tinapos ni Richie yung inventory. Nung out na namin ay hindi ko siya makita. Sabi ng kapalitan namin ay wala na raw ang mga gamit niya sa likod. Mukhang nauna na raw umuwi si Richie kahit hindi pa tapos ang trabaho. Kinabukasan, hindi na pumasok si Richie. Ang sabi ng supervisor ay nag-file daw ng resignation. Biglaan yun. May nagsabi mula sa ibang branch na naaktuhan itong nangungupit ng yosi. Ako nga ang tinatanong nila kasi ako yung madalas niyang ka-shift. Wala naman akong masabi kasi wala naman akong alam sa issue niya. Ang naikwento ko lang ay yung tungkol sa nakita ko sa freezer. Nasa tansya ko ay nakita rin ni Richie dahil sa reaksyon niya. Naging katatakutan tuloy ang branch kung saan ako pumapasok. Pero magmula nang mag-resign si Richie ay nawala na yung langit-ngit sa freezer at hindi ko na rin nakita yung maitim na bata. Hindi ko maiwasang isipin na kasama niya talaga yun at kung bakit ay hindi ko na alam. Hello po Sir Neb, tawagin niyo po akong Jam. Isang pangkaraniwang estudyante na nakaranas ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Nagre-review ako noon para sa exams sa susunod na linggo. Maghahating gabi na noon
at naisipan kong magmerienda na muna kasi inaantok na rin ako. Paglabas ko halos walang tao sa kalsada. Naglakad lang ako papunta sa 7-Eleven kasi kabilang kanto lang naman sa amin yun. Tahimik yung tindahan. May 2 crew. Isa ang nasa counter, isa ang nag-aayos ng mga paninda sa shelf. Nakakuha agad ako ng cup noodles at isang iced tea. Kasalukuyan akong gumagawa ng hotdog sandwich nang biglang bumukas yung pinto at maingay na pumasok ang isang lalaki. Napalingon ako at sa unang tingin pa lang ay halatang lasing yung lalaki. Sumugod siya diretso sa counter. "Isang ang sito!" sabi niya sa crew. Tumuro yung crew sa hilera ng chiller sa may gilid at sinabing naroon ang mga inumin. Bigla ba namang hinampas noong lalaki yung counter? Yumanig talaga yung machine nila roon kaya napahawak doon yung crew. "Ako pa yung pakukuhanin mo?" sabi niya. "Ikaw ang tindero ah! Ikaw ang kumuha!" Nanlaki yung mata ng cashier. Napayuko at sinenyasan yung crew na nag-aayos ng estante. Sabi niya ay siya na lang yung kumuha ng situ. Kumilos naman ito at tumakbo sa chiller. Ako naman ay hindi na muna umalis sa may lagayan ng mga hotdog at siopaw. Natakot din ako doon sa lalaki. Maya-maya, narinig ko na naman yung sigaw ng lalaki. Paglingon ko sa counter, ay kamuntik ko nang mabitawan yung tray na hawak ko. Kasi biglang nawala yung ulo niya. Normal yung katawan niya. Maayos ang suot, pero sa bandang leeg, wala na. Parang putol sa itaas. Diretso lang sa hangin. Para siyang inedit out sa green screen. At kahit walang ulo ay malinaw ang boses niya. Galit, malakas, parang nagmumula sa kung saan. Napatigil ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o magbubulag-bulagan. Pinili kong magkunwari na walang kakaiba. Baka ako lang yung nakakakita. Baka ako lang ang binibiro ng isip ko. Pero habang pinapanood ko siyang magalit sa mga crew, sigurado ako na hindi yun guni-guni. Sinisigawan niya sila na bilisan. Sabay kuha ng isang pakete ng chocolate. Tapos pilit niyang inaabot yung mga yosi sa shelf doon sa likod ng counter. Inawat na siya ng mga crew pero wala siyang pakialam kung may nasasagi siya o nasisigo. Nagtataasan yung mga balahibo ko habang pinapanood ko yung lalaki na kumikilos kahit walang ulo. Gustong gusto kong sabihin yun sa kanya pero papano? Lasing na mayabang na lalaki yun. Kapag sinabi ko, baka ako pa yung sigawan at buntalin. Nahinto lang ako sa pag-iisip nang binagsak noong lalaki yung pera niya sa counter. Pagkatapos ay lumabas na. Saglit kaming natahimik. Narinig ko pang bumuntong hininga yung 2 crew. Ako naman, lumapit na rin at inabot yung pera ko. Kinuha yung sukli at nilagyan na ng hot water yung cup noodles ko. Dinig ko pang nag-uusap yung mga crew. Nakulang ang bayad noong lalaki para sa situ at chocolate na kinuha niya. Habang hinihintay na umabot sa guhit ng tasa yung hot water, ay iniisip ko pa rin yung pugot na lalaki. Nangilabot ako. Hindi ko pa alam ang kahulugan noon ng mga panahon na yon. Saktong mauupo na ako, ay may narinig akong malakas na hirit ng preno. Kasunod ng napakalakas na kalabog na parang may sumabog. Maya-maya ay may sigawan na. Yung ibang bumibili ay nagtakbuhan palabas. Ako naman pinatong ko muna sa isang mesa yung pagkain ko bago nakitakbo na rin. Hindi makaalis yung mga crew kaya pinahabilin ko muna sa kanila yung pagkain ko. Nung makarating ako sa kumpol ng mga tao ay bumungad sa akin ang eksena. Nakahandusay sa kalsada yung mayabang na lalaki. Tumilapon yung motorsiklo niya. Durog ang unahan. At siya mismo ay hindi na gumagalaw. Wala nang buhay at duguan ang buong muka at ulo. Nakilala ko na lang dahil sa suot na damit. Sa pagkakataon na yon ay meron na siyang ulo. Kaso wasak na wasak. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang nakita ko. Nasusuka ako nang bumalik sa 7-Eleven. Doon ay inusisa agad ako ng mga crew. Kaya napilitan akong magkwento. Pati yung pagkakita ko sa lalaki na walang ulo. Doon ko lang nalaman na senyales pala yun ng kamatayan.
At dapat daw ay sinabi ko roon sa lalaki para naagapan ang nangyari sa kanya. Nagilty ako, Sir Neb. Feeling ko kasalanan ko na namatay siya. Pero sabi rin naman noong crew na sakali mang sinabi ko yung nakita ko, ay tsak na hindi maniniwala yung lalaki at baka gulpihin pa ako. Pero kahit na, rest in peace na lang sa kanya. Sir Neb, una sa lahat ay pagbati po sa ika-1 milyong subscriber nyo. Isa po ako dyan, kaya talagang natutuwa ako. Ako nga pala si Randy. Isa akong night shift supervisor sa isang 24/7 convenience store na sikat sa horror stories. At syempre, hindi naman ako magkukwento rito kung wala akong ambag na kababalaghan. Normal na night duty lang yon sa akin. Wala akong inaasahang delivery mula sa warehouse. Kare-restock lang kasi nung nagdaang araw. Nasa kaha ako noon kasama ang isang crew. Medyo marami kasing bumibili kaya kailangan niya ng tulong. Yung isa namang crew ay pinag-break ko muna. Bandang 2:00, may dumating na truck sa loading bay. Bukas ang makina, naka-hazard. Delivery yon. Nagtaka ako pero hindi naman pwedeng hayaan kong nakatunganga yung driver at yung helper sa labas. Iniscan ko yung mga produkto ng huli kong customer. Tapos ay lumabas na para tanggapin ang delivery. Dala ko yung logbook at yung scanner. Paglapit ko, nakita kong may logo ng supplier sa gilid ng truck. Pero halatang luma at kalawangin. Hindi bagay sa malilinis na fleet na lagi kong nakikita tuwing regular na delivery. Sinilip ko yung driver seat dahil walang lumalabas kahit dapat ay sila na mismo yung lalapit sa amin kanina. Lalo pa at kita nilang busy kami sa loob. Kaso pagtingin ko sa bintana, walang tao. Naka-idle lang yung makina. Nagsalubong yung kilay ko. Nasaan na yun? Sabi ko. Kasi kahit helper ay wala. Sa standard procedure, dapat pinapakonfirm muna yung plate number ng van bago i-receive ang kahit anong karga. Sinong magko-confirm sa akin? Wala namang tao. Kinabahan na ako na baka mga magnanakaw pala yung sakay ng truck at nagtatago lang ang mga ito. Baka kapag naubos yung customer sa store, tsaka umatake ang mga yon. Kaya tumawag ako sa warehouse. Nagtanong ako kung may delivery ba. Sir, wala pong nakaschedule na delivery dyan ngayon. Di ba yung last truck po kahapon ng tanghali pa dumating? Sagot ng kausap ko. Lalo akong nagduda sa delivery. Pero bago pa ako makasagot sa kausap ko, narinig kong tumunog ang metal latch sa likod ng truck. Gamit ang logbook ay dahan-dahan kong binuksan yung nakaawang ng pinto. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan kong laman nun. Pero sigurado ako na hindi kasali sa listahan ang mga kahong puti na nakasalansan sa loob. Walang tatak maliban sa caution, handle with care. Yon ang nakasulat sa malalaki at pulang letra. Nung buksan ko ng tuluyan ng pinto at naliwanagan yon ng ilaw ng poste, tsaka ako nakita kung ano talaga ang mga puting kahon na yon. Walang iba kundi mga kabaong. Nanindig yung mga balahibo ko at napitawan ko yung cellphone ko. Napaatras ako at nanlamig ang katawan. Pupulutin ko sana yung cellphone ko. Pero may isa sa mga kabaong ang kumalabog. May sunod-sunod na katok mula sa isa sa mga yon. At yung kasunod ay mahinang ungol. Para akong matutumba sa takot. Blanko ang isipan ko noon. Hindi ko na alam kung paano ko nadampot yung cellphone ko at kung paanong naisara ko yung pinto ng truck. Tumakbo ako pabalik sa loob ng store. Napalingon sa akin si Joel at yung mga namimili. Tumuro ako sa labas. Tinuro ko yung truck. Lumingon sila sa labas pero parang wala silang nakita dahil walang nagbago sa ekspresyon nila. Lumingon ako sa loading bay at napatanga na lang. Wala na yung truck. Wala akong narinig na umalis na makina. Wala ring bakas ng gulong. Parang hindi yun dumating. Kinusot-kusot ko pa yung mata ko pero wala talaga roon yung truck.
Nung maubos yung customer, ay kinuwento ko kay Joel yung nangyari. Pero wala raw talaga siyang nakitang truck sa loading bay. Nagtataka nga raw siya kung bakit ako lumabas na dala yung logbook at yung scanner. Sa kalituhan ay tinulog ko na lang ang lahat. Kinabukasan, nagtanong pa uli ako sa dispatcher kung may fleet pa silang lumang truck na kahawig ng nakita ko. Wala raw. Lahat daw ng gamit nilang sasakyan ay bago at regular ang maintenance. Hindi raw nila alam ang plate number na binanggit ko. Hindi ko na sinulat yung insidente sa daily report. Paano ko ilalagay na may dumating na truck na walang driver at kabaong ang laman? Wala rin naman akong maipakitang ebidensya. Pero mula noon, tuwing maririnig ko ang ugong ng kahit anong truck sa oras ng gabi, kumakabog ang dibdib ko. At hindi ko na nagagawang lumabas mag-isa para mag-inspeksyon. Naikwento lang ito sa akin ng bayaw ko. Nakikinig kasi ako ng 7-Eleven horror stories noon at dumating sila ng kapatid ko. Nabanggit ni Kuya Yael na meron din siyang nakakapangilabot na karanasan sa 7-Eleven noong panggabi pa siya sa trabaho. Bibili raw siya ng pasalubong sa anak nila ni ate at baon na rin ng bata kinabukasan. Tahimik daw nang pumasok siya sa tindahan. May kanya-kanyang ginagawa yung mga staff at mga customer. Si Kuya raw ay kumuha na rin ang bibilhin niya at pumila na sa counter. Noong siya na yung magbabayad, ay nilapag na niya yung mga tinapay at inumin na kinuha niya. E di ini-scan na ng cashier. Tapos noong last na yung item, biglang may matandang babae na sumingit at nilagay ang isang siopaw. Hindi kaagad pinansin noong cashier yung siopaw. Kasi nilalagay pa yung pinamili ni Kuya sa paper bag. Noong magbabayad na si Kuya, ay nagsalita yung matandang babae. Sabi raw ay isama yung siopaw sa babayaran ni Kuya. Nagkatinginan si Kuya at yung cashier. Tapos napatingin sila roon sa ali. Nginitian noong ali si Kuya na para bang magkakilala sila. Ngumiti na lang daw si Kuya. Tapos sinabi niya roon sa cashier na i-punch na rin yung siopaw. Naglabas ng 1,000 si Kuya para magbayad. Tapos humirit uli yung ali. Sabay umalis. Natawa na lang si Kuya. Tinanong siya nung cashier kung kilala ba niya yung matanda. Pero umiling siya. Akala ko po nanay niyo, sabi nung cashier. Natawa si Kuya. Nasa Laguna na yung nanay ko. Mother-in-law ko naman nasa Kentucky. Hindi na lang daw niya dinagdag na hindi magsusuot ng t-shirt na may muka at pangalan ng politiko yung mga nanay niya. Ganoon kasi ang pang-itaas noong ali. Tapos ay naka-square pants na malambot ang tela at simpleng tsinelas. Nagpasintabi sila sa isang nakapila sa likuran ni Kuya kasi nga hinihintay pa yung ali. Pagbalik noong ali, ganoon na lang ang gulat ni Kuya dahil 2 Corona beer at 1 liter box ng Chucky ang dala nito. Pagkalapag sa counter ay sinabi ng ali na pasalubong nito sa asawa yung beer. Tapos doon humirit si Kuya. Teka lang ho, Nay, parang sobra naman ho yata yan. Yung Chucky mababayaran ko pa. Pero yung beer, ibang usapan na. Bisyo na po yan eh. Mas mahal pa raw yung mga pinagkukuha ng matanda kaysa sa bawat isang item na pasalubong ni Kuya sa mga anak niya. Ngumiti yung ali at sinabing 1,000 naman daw yung pera ni Kuya. Doon na siya natawa. Tapos binigay sa cashier yung Chucky at yun ang binayaran kasama ng siopaw. Angal pa raw ng angal yung ali at pinasasama yung Corona pero hindi niya pinansin. Tama na ho siguro yung siopaw at Chucky, sabi ni Kuya. Hindi naman ho ako milyonaryo para gastusin sa iba yung pera ko. Paalis na sana siya nang tapikin siya ng matanda sa braso. Nakangiti ito pero iba na yung dating. Nagpasalamat siya bago binitbit na palabas yung paper bag. Si Kuya, alam niya raw yung mga ganoong galawan dahil sa mga kwento ng matatanda. Hinabol niya sa labas yung matanda at tinapik niya rin pabalik. Sabay sabing walang anuman. Lumingon sa kanya yung matanda at tinapik uli siya
Binalik uli yun ni kuya. Nung lingunin siya nito ay umatras na siya. Titig na titig daw ito sa kanya at napansin niya yung galit sa mga mata. Sabi ni kuya, kapag daw may mga nakakaharap na kagaya noong Ali, ay dapat na magpakatatag at lakasan ng kapit sa Diyos. Nakipagtitigan siya roon at nilabas yung susi ng motor niya na may nakasabit na medalyon na may krus. Nagdasal siya ng ama namin. Kitang-kita raw ni kuya na ngumiwi yung Ali. Nilakasan niya yung dasal at biglang umatras yung matanda. Nagtatakbo na ito at halos madapa pa raw. Napailing na lang si kuya kasi sobrang dismayado siya roon sa matanda. Pinagbigyan na niya na mailibre kahit hindi niya kakilala. Tapos gusto pa siyang igaba dahil sa hindi niya pagbabayad ng beer na kinuha nito. Habang nakamotor ay nadaanan pa raw ni kuya yung matanda na nagsusuka sa gilid ng kalsada. Nagdasal na lang uli siya sabay sabing, "Ano man ang sumpa mo sa akin ay ibabalik ko sa'yo." Natawa na lang daw siya nung lumakas ang pagsusuka ng Ali. Binilisan na niya yung takbo hanggang sa makauwi na siya. Ako nga pala si Russell. Galing Bicol. May share lang akong kwento tungkol sa isang 7-Eleven dito sa amin na nakatayo malapit sa sementeryo. Madalas na gawing pagpaga ng mga nakikilibing yung 7-Eleven na yon. Minsan na rin akong nagpagpag doon nung umattend ako ng libing ng Tito Mike ko. Sanay na rin ata yung mga empleyado doon. Pabor din sa kanila kasi kita din yun sa store kapag maraming tao. Kaya maraming nagsasabi na baka pinamumugaran na raw yung convenience store na yon. Sa gabi raw maraming multo at kaluluwa na nagpapakita doon. Meron akong kabatch na nagtatrabaho sa 7-Eleven na yon. Kwento niya, wala naman daw kahit gabi. Baka raw gawa-gawa lang ng mga tao yung ganong storya para merong mapagkwentuhan. Isang gabi 11 PM na. Nag-text bigla sa akin yung girlfriend ko. Amy ang pangalan niya. Magpapasundo raw siya. Galing kasi sa kabilang bayan. Dinalaw niya yung kapatid niyang nanganak. Kaso pagbaba niya raw sa terminal, wala nang tricycle. Nakaalis na yung last trip. Sumakay agad ako ng motor. Di na ako nagdala ng helmet kasi malapit lang naman. At saka 11 na. Wala nang mga checkpoint nun. Malayo pa sa may 7-Eleven, napansin ko na agad na sobrang dami ng tao sa labas. As in akala mo may artistang dadaan sa dami ng tao. Malapit nang maghating gabi nun. Usually ganoong oras kapag pumasok ka sa 7-Eleven, swerte na kung may makita kang isa o dalawang tao. Nung mga ilang metro na lang, nanlaki yung mga mata ko. Lahat ng tao na nandoon nakasuot ng pampatay na damit. Barong, bestida, basta lahat kulay puti. Merong ilan na bata pa. Nasa gitna nila si Amy, nakatutok sa cellphone niya. Tumigil ako sa harap ni Amy. Naamoy ko bigla yung amoy ng kandila. Hinila ko siya. Magrereklamo pa sana, kaso sabi ko bilisan niya. Iniwasan kong tignan yung mga nakatayo doon. Alam ko kasi na kapag tumingin ako, mas matatakot lang ako. Nung masiguro kong nakasakay na si Amy, pinaharurot ko yung motor. Kinurot ako ni Amy. Muntik pa raw siyang mahulog. Tapos sabi niya, maling daan daw yung pinuntahan ko. Dinala ko siya sa simbahan. Doon ko kinuwento sa kanya yung mga nakita kong kasama niya doon sa 7-Eleven. Nawala yung dugo sa mukha niya nang marinig yun. Kaya raw pala parang nilalamig siya habang nakatayo. Kaso bakit hindi niya nakita? Wala akong nasagot sa kanya. Sa pagkakaalam ko, wala naman akong third eye. So bakit ko nga ba nakikita yun? Nagdasal muna kami ni Amy bago umuwi. Sa ibang street kami dumaan kasi ayoko na uli makita yung mga kaluluwang yun. Eto, dagdag na lang na kwento.
Nito lang November 2024 nangyari ito. Bigla na lang daw may isang customer na sinaniban sa loob ng store. Hindi ko siya aktual na nakita, pero kinuwento sa akin ni Aimee ang nangyari. Nagwawala raw yung babaeng customer. Tapos iba na yung boses. Nagpatawag pa ng pare para lang mapaalis ang kung anumang sumanib sa babaeng yon. Matapos ang ganoong pangyayari, pinabless nila yung store kasi marami ng customer ang natatakot na pumasok. Mukhang effective naman kasi hindi ko na uli nakita yung mga kaluluwa pagkatapos nung pagpapabless. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday. Dapat noong December 2 pa pero ngayon lang tayo nakapag-upload. Belated happy birthday po kay Ma'am Alian Rain. Pasensya ma'am, late na pero happy birthday kay Ma'am Alian Rain. Anyway, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.